Isa na namang investment scam. Mahigit 500 sumugod sa Mandaluyong Police para ireklamo ang isang kumpanya na nangako ng tubong katumbas ng sa 5-6. Saksi si Steve Dailisan. Ganito halos pinuno ang Mandaluyong Police Headquarters ng mga nagsisugod na umaning investors ng 7711 R2AM International Company Road to Success Resources Marketing. At bago matapos ang araw, mahigit 500 na ang naghain ng reklamong syndicated estafa sa piskalya dahil hindi raw nabawi ang mga ininvest nilang pera. Samut-sari ang edad ng mga biktima. 71 years old na ako. Nangyari pa dito. Nangyari pa dito, bakit ginanyan ka ako nila? Maawa sana sila. May tinangayan pa ng hanggang 800,000 pesos. Umarap ka rito at ibigay mo yung pera ng mga tao. Sa kabuuan, naabot na raw sa mahigit 50 milyong pisong halaga ang natangay ng mga inirereklamong sina Raquel Cordova at Marcos Tersol, mga may-ari ng 7711 R2AM. Maraming naakit sa alok na mala 5-6 o 20% na tubo kada linggo ng inilagak na pera. May libre pang 1 kilong bigas, sabon at iba pang produkto. May mga nakumbinsi pang muling mag-invest. Ang problema, nagsara na ang opisina ng kumpanya. Biyernes parang huling pumasok yung mga staff dito sa kanilang opisina. Pagka-Sabado, tinurn over na yung susi sa mga gwardya. Kaso nung buksan ito ngayon, hindi na raw gumagana yung mga susi. Marami pa dun sa mga kagamitan ng kumpanya yung naiwan sa loob. Ang tanging naiwan sa labas ay yung mga nakapaskil na pangalan ng mga nag-invest sa kumpanya. Na-corner na ng mga pulis at ng mga investor ng pakilalang abogado at ang product presenter ng kumpanya matapos nilang magpatawag ng pulong. Handa raw nilang isauli ang investment pero ninakawan daw ang opisina nila. Yes, ibabalik. Pero, ewan ko. Sa events na nangyayari, I don't know. Pero sa investigasyon ng mga otoridad, wala raw patunay na nilooban ng opisina ng kumpanya na nitong Hunyo lang nairehistro sa Securities and Exchange Commission. Yung una nila, yung URM, tapos biglang nagpalit kaagad ng 7711 R2AM. Ngayon, yung present na company na nirereklamo is 1177, pinagpalit lang nila. Ayon sa SEC, trading company lang ang pagkakarehistro sa kumpanya. Ibig sabihin, pwede lang magtinda ng produkto pero hindi otorisadong humawak ng investment. Illegal ito. Walang malaking company dito sa Pilipinas ang makapagbibigay ng ganito kalaking interest. Sinikap namin kunin ang panig ng may-ari ng kumpanya pero di sila sumasagot sa aming tawag at text. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.